we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Biyernes. Exclusive. 34 anyos na tricycle driver, hinarang at pinugbog ng dalawang lalaki sa Dagupan City. Insidente sa pool sa video. Pagbangga ng nag-overtake na motorsiklo sa palabas na SUV. Sa pool din sa CCTV. Isa pang disgrasya sa Mangaldan, Pangasinan. Nahuli kam. Pamamahagi ng agricultural inputs at financial assistance. Pinangunahan ni PBBM sa Apayao at Pangasinan. At tatlong butanding. Tila nakikipag-banding sa ilang mangingisda sa Banggi, Ilocos Norte. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag amale mayapagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Cruz Zuniga. Makakasama naman natin live mula sa Lingayen, Pangasinan si Joan Punsoy. Jasmine Gabriel Galban sa Ilocos Norte, habang nasa Apayao si Ivy Hernando. Pinangunahan ni PBBM ang pamamahagi ng agricultural inputs at financial assistance sa mga magsasaka at mangingisda sa Pangasinan. Kaugnay niyan, may live report si Joan Punsoy. Joan? Chris, patuloy ang pag-iikot ni President Ferdinand Marcos Jr. sa iba't ibang probinsya para sa distribusyon ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolks and Families o PAF. Sa Pangasinan, pinangunahan ni PBBM ang pamamahagi ng farm machineries and agricultural inputs sa mga magsasaka at fisherfolk na ginanap sa Narciso Ramos Sports Gymnasium and Civic Center sa Lingayen. Sentro ng aktibidad ang pamamahagi ng Certificates of Condonation with the Release of Mortgage o COCROM para sa 3,558 agrarian reform beneficiaries o magsasaka sa Rehiyon 1. Patunay ito na magiging free of loan o pagkakautang ang mga magsasaka na naawardan ng lupa mula sa Department of Agrarian Reform. Ang pamamahagi ng sertifikasyon ay bahagi ng Republic Act No. 11953 o New Agrarian Emancipation o Condonation Law na naglalayong bayaran ng pagkakautang, amortizations, interest, penalties at surcharges sa loob ng 30 taon. Ayon sa DAR, higit sa 50.6 milyon pesos ang babayaran ng Land Bank of the Philippines para sa lahat ng benepisyaryo sa Rehiyon 1. Malaking bagay raw ito sa mga magsasaka dahil wala na silang iisiping utang at makapag-focus na sila sa kanilang pagsasaka. Samantala, nagbahagi rin nga, Chris, ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o PAF sa bawat probinsya sa Rehiyon 1. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy. 34 anyos na tricycle driver hinarang at binugbog ng dalawang lalaki sa Dagupan City. Insidente sa pool sa video. May report si Russell Simorio. Exclusive. Sa kuha ng cellphone video sa kahabaan ng MH Del Pilar sa Dagupan City, makikita ang lalaking ito na halos mahiga na sa kalsada habang pinagsusuntok ng isa pang lalaki. Kita rin ang pag-awat ng mga barangay tanod pero nagpatuloy pa rin sa panununtok ang lalaki. Pinagpapalo rin siya ng isa pang lalaki gamit ang kahoy. Ayon sa barangay council, nag-ugat ang pambubugbog dahil sa hindi pagkakaunawaan. Dahil sa salitang narinig ni suspect na ambagol. Kaya nagalit si Sangko na para anuin si
si biktima. Ang biktima, 34 anyos na tricycle driver mula sa barangay Karanglaan. Kwento ng kanyang ina, alas 9 ng gabi noong July 15, naghatid ng pasahero ang kanyang anak pero bigla siyang hinarang ng lalaki hanggang sa pagsusuntukin na siya. Kahit nandun na yung tanod na dalawa, halos hindi pa nila masuwa yung nagpupukpuk ng tubo sa anak ko. Nakahiga na yung anak ko, binubugbog, pinupukpok. Nagpapagaling ng biktima dahil sa mga tinamong sugat. Nangangamba ang pamilya ng biktima na balikan sila ng mga nambugbog. Ayon sa barangay council, nakatakdang magharap sa July 23 ang biktima at mga suspect. Ang gusto lang nila para alis hindi na sila mag-alala sa nangyari. Parang kausapin lang si suspect na huwag na sanang takutin o di kaya bawian o ano pa man na gusto niyang gawin. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Dinaluhan din ni Pangulong Bongbong Marcos ang inaugurasyon ng Sulvex Small Reservoir Irrigation Project sa Pasukin, Ilocos Norte. Mula doon, may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito sa probinsya ng Ilocos Norte ay nangako siya sa mga magsasaka na patuloy niyang suportahan ang mga programa at proyekto sa agriculture sector. 3 araw bago ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinangunahan niya ang inaugurasyon ng Sulvex Small Reservoir Irrigation Project sa bayan ng Pasukin at Rice Processing System sa bayan ng Pidig sa Ilocos Norte. 2014, nang simula ng konstruksyon ng impounding dam sa Pasukin na line project ng Ilocos Norte Irrigation Management Office na pinondohan ng mahigit 940 million pesos. Ito ang kauna-unahang impounding dam sa Ilocos Norte na may capacity na 1.063 million cubic meters. Malaking tulong sa agriculture sector ang mini dam na ito dahil kaya niyang patubigan ang mahigit sa 700 hectares sa sakahan ng mahigit 1,000 na farmers sa Pasukin, Ilocos Norte. Malaki ang maitutulong ng dam sa economic development ng probinsya, lalo na sa aquaculture production at tourism industry. Aside from storing water for irrigation, 2 hectares of the dam's reservoir will be dedicated to aquaculture. The NIA is also planning to develop the Sulvex Strip to accommodate a hydropower plant facilities for recreation and tourism. Ang rice processing system naman sa Pidig, layong maibaba ang presyo ng bigas na hindi may sasakripisyo ang kita ng mga magsasaka. Patataasin kasi ng modern rice mill ang milling recovery. Mula sa 58%, aakyat sa 64 hanggang 65% ang milling recovery. Ibig sabihin, sa 100 sako ng 50 kilos na palay, mula sa dating 58 na sako, aabot sa 64 hanggang 65 na sako ang mapapakinabangan ng magsasaka. Panahon ng anian, ma'am, ay dito kami magpapagiling o nagbibintaan ng mga palay. Nagkakahalaga ng 56.5 million pesos ang modern rice mill na may state-of-the-art multi-stage rice mill kung saan mahigit 1,000 magsasaka ang makikinabang sa pasilidad. Patatakbuhin ng kooperatiba ng mga magsasaka na binubuo ng mga miyembro ng Irrigators Association ang rice processing system. Chris, kasunod ng inauguration sa mga project na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay namahagi din siya ng mga farm machinery sa mga magsasaka na aabot sa 71 million pesos. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. 2 taong gulang na batang babae sa Dagupan City nasawi dahil sa pneumonia. Paano nga ba maagapan ang sakit na ito? Alamin sa report. Naghihinagpis ang inang si Marilyn Cabal ng Barangay Lasip Chico, Dagupan City sa pagkamatay ng bunsong anak. July 2 nang makaranas ng panghihina at pag-ubo ang kanyang anak na si Sarah May. Agad nilang dinala sa ospital pero makalipas ang 2 araw, binawian siya ng buhay. Sabi ng doktor, pneumonia yung anak ko. Nag-araw na po. Kaya yun na, wala na. Hindi, malalakas pa yung anak ko yung una. Tapos
lumabas mo namin. Nas malawa, balik na uli. Isang taon pa lang daw si Sarah May nang tamaan ng pneumonia. Ang pneumonia ay impeksyon na nakakaapekto sa baga na sanhi ng bacteria o virus. Ayon sa Center for Health Development Region 1, mabilis tamaan ng pneumonia ang mga batang mahinang resistensya at kulang sa nutrisyon. Walang age group na immune sa pulmonya. So lahat po ng mga kababayan natin, bata, matanda, lalong-lalo na yung may mga karamdaman at may mga comorbidities, sila po ay maaaring tamaan po nung bacteria na nagdudulot po ng pulmonya. Paalala ng Health Authority ang tamang nutrisyon sa mga bata, kumain ng masustansyang pagkain at uminom ng bitamina. Samantala, ayon sa CHD, bahagi ng National Immunization Program ang bakuna kontra pneumonia para makaiwas sa naturang sakit. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Samantala, 3 butanding ang tila nakipag-bonding sa ilang mangingisda habang sila'y nasa laot sa Bangi, Ilocos Norte. Maamo raw ang mga ito at nakabantay lamang sa ilalim ng kanilang bangka. Ayon sa mga mangingisda, nanguhuli sila noon ng dilis nang mamataan ang mga butanding. Madalas daw magpakita ang mga butanding tuwing nakakahuli sila ng mga maliliit na isda. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sa pool sa CCTV ang pagsemplang ng motorsiklo matapos na mabangga ang papalikong bisikleta. Naka-alerto si Claire Lacanilaw Dungka. Sa CCTV footage, makikita ang isang babaeng nakabisikleta sa kabaang bahagi ng Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan, July 14. Maya-maya pa, sinubukang lumiko ng babaeng nakabisikleta nang biglang bumangga ang paparating na motorsiklo. Sumemplang ang driver ng motorsiklo habang natumba ang babaeng nakabisikleta galos sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tinamon ng rider. Nagkaayos ang dalawang sangkot sa aksidente. Noong July 16 naman, sa pool din sa CCTV camera ng barangay ang paglabas ng puting SUV sa kalsada sa parehong barangay. Sakto naman ang pag-overtake ng isang motorsiklo sa isang tricycle. Saka bumangga sa papalikong SUV. Natumbang motorsiklo, sakay ang 3 katao kabilang ang rider. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng rider at 2 angkas ng motorsiklo. Sinagot ng may-ari ng SUV ang pagpapagamot ng mga sugatan, pero pag-uusapan ang naging danyo sa sasakyan. Paalala po sa mga motorista, laging magdahan-dahan at tignan lagi yung mga umaabante. Ayon sa barangay, malaking tulong raw ang paglalagay ng karagdagang street light, lalo na sa mga accident-prone areas. Nagpalit na po kami ng ilaw. Medyo na-listen po yung mga aksidente mula nung pinalitan namin ng ilaw. Pinag-aaralan na rin ng barangay ang pagbili ng reflectorized road signages upang mabawasan ang aksidente sa lugar. Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Nabigyan din ng tulong ang mga magsasaka at mangingisda sa Apayao mula sa Financial Assistance Program ng gobyerno. Nakatutok doon live si Ivy Hernando. Ivy? Chris, pasado alas 9 kaninang umaga nang dumating ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Luna, Apayao para sa pamamahagi ng assistance sa sektor ng agrikultura. Pagsasaka ang pangunahing kabuhayan sa Apayao, kaya tinipon ang mga mangingisda at magsasaka ng Cordillera Administrative Region para maipamahagi ang mga tulong mula sa gobyerno. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang programa sa Luna Sports Center sa Apayao. Ayon sa aming datos, higit 1 bilyong piso, 1.24 billion ang naging pinsala sa sektor ng agrikultura dito sa Cordillera Region na nakaapekto sa kabuhayan ng higit 28,000 magsasaka
at mangingisda. Hindi po biro ang ganitong laki at lawak ng pagkawala. Tig 10,000 cash mula sa Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folks and Their Families Fund ang ipinamahagi sa higit 27,000 na magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng El Nino. Kabilang din sa mga assistance ang nasa 316.8 million na farm machineries, motorized boats, technology demonstration projects at irrigation systems. Maparigatan kami tanangin na pay iti charge da iti per hektar. Agyamyaman kami may kan kami iti pagnam ayan mi nga tattao. Iniabot din ng Pangulo ang tig 50 million pesos sa mga lalawigan ng Apayao, Ifugao, Kalinga at Mountain Province. 34.5 million naman sa Abra at 29.7 million sa Benguet. Maliban sa mga assistance, tumanggap din ng allowance ang mga TESDA scholars. Naging maiksi naman ang tugon ng Pangulo hinggil sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi na siya uupo sa anumang cabinet position matapos niyang magbitiw sa pagiging DepEd Secretary. Okay. Well, I don't need to that's your position. Samantala, handa na raw ang talumpati ng Pangulo sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA sa Lunes, July 22. Chris, dagdag pa ng Pangulo ng mapag-usapan ng SONA. Marami raw itong naistalakayin sa kanyang talumpati, ngunit mapapahaba raw ito kaya naman mga prioridad lamang ang pag-uusapan upang makita raw ng publiko ang mga nagawang programa sa loob ng isang taon. Chris? Maraming salamat, Ivy Hernando. Road elevation project at konstruksyon ng riprap sa Barangay Mangkup, Calasiao, Pangasinan, 60% ng tapos. Narito ang report. Puspusan ang konstruksyon ng ilang proyekto sa ilalim ng flood mitigation program sa Calasiao, Pangasinan, kabilang ang road elevation o pagpapataas ng kalsada sa Barangay Mangkup, kabilang sa low-lying area ang barangay, kaya mahigit 2 meters ang itataas ng kalsada. Uumpisa na ang pagtatabon ng lupa sa kalahating metrong haba ng kalsada sa susunod na linggo habang tinatapos na ang konstruksyon ng riprap. Kaya pinataas nilang ganun 3.6 yung kalsada, sir, kasi laging nababaha dito, sir. Bali dito yung location lahat ng tubig. Parang nababara siya doon, kaya pinataas to para madaanan kasi kawawa yung mga karamihang bahay dito, sir. Ayon sa foreman ng proyekto, 60% ng tapos ang ginagawang flood mitigation project. Inaasahang makukumpleto ang proyekto bago pa ang target completion date sa February 2025. Mabilis kung hanggang kaya, sir, hanggang may hanggang may araw. Nagtatrabaho kami kasi hindi namin kasi kinukuha yung actually yung oras namin sa pagtrabaho. Minsan dadaan namin ng alas 6, ganun. 6 to 6 kami si sir. Handa raw ang ilang residente na pataasan din ang kanilang mga bahay para pumantay sa road elevation. Mabuti na raw ito kesa taon-taon silang binabaha. Pabor sa amin, hindi na kami babahin. Kahit malakas ang ulan, makadaan na kami. Kasi pagba, lahat ng tricycle dito sa amin nakapasok sa bahay namin. Konektado ang road elevation project sa ginagawang kalsada sa Barangay Longos na pinondohan din ng DPWH ng mahigit 37 million pesos. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV One North Central Luzon. Patay ang 3 katao sa magkakahiwalay na aksidente sa Pangasinan at Nueva Vizcaya. Isa sa mga ito na hit and run. Naka-alerto si Russell Simorio. Duguan at nakahandusay sa kalsada ang 30 anyo sa Jesus Kamurungan nang datna ng otoridad sa Barangay Santa Maria, Umingan, Pangasinan noong Sabado, July 13. Ayon sa paunang investigasyon ng pulisya, biktima umano ng hit and run si Kamurungan na nagtamo ng sugat sa ulo at katawan. Pero hiling ng pamilya ng biktima sa pulisya ang malalimang investigasyon. May kutob silang may foul play sa nangyari. Iniimbestigahan raw ng Umingan Police kung may foul play sa insidente. Pero matibay umano ang mga ebidensyang road accident ang nangyari.
Patay rin ang 43 anyos na lalaki matapos masalpok ng tricycle ang minamaneho niyang motorsiklo sa kahabaan ng Barangay Poblasyon, Bugalyon, Pangasinan. Sa investigasyon ng pulisya, nasa tamang linya ang motorsiklo nang biglang lumikop pakaliwa ang tricycle. Ligtas ang driver ng tricycle. Ayon sa pulisya, wala pang pag-uusap ang magkabilang panig. Nasawi ang 25 anyos na lalaki matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa isang nakaparadang truck sa Barangay Magsaysay, Bayumbong, Nueva Vizcaya. Sa lakas ng impact, tumilapon pa ang rider. May mga early warning device ang truck nang mangyari ang disgrasya. Russell Simorio, One North Central, Luzon. Ilang Pinoy hirap pa rin daw sa pagbabudget dahil sa mataas na presyo ng bilihin sa kabila ng mga hakbang ng gobyerno. Sundan sa report. Kumikita ng 400 pesos kada araw si Josefa sa maghapong pangangalakal ng bote sa Vigan City. Pagkakasyahin niya ito para sa pagkain ng pamilya na may 9 na miyembro. Sa bigas pa lang na 60 pesos per kilo, hirap na raw silang mag-budget. Kaya kadalasan, hindi na sila nag-aalmusal. Nating pa itatang kinagngina pa yin. No gumatang kadigi na sopo-sopo kay 50. Ayon sa Philippine Statistics Authority, tumaas sa 2.2% ang inflation rate sa Ilocos Sur noong June 2024, kumpara sa negative 2.4% noong January 2024. Ibig sabihin, nagmahal ang presyo ng mga bilihin. Pinakamalaking ambag sa pagtaas ng inflation rate sa buwan ng June ay ang pagmahal ng water, electricity, housing at fuel products. Ang iniisip kasi natin, tumaas na yung presyo pero hindi po lahat ng goods and services ay tumataas. So may mga nagko-contribute kasi. Ang epekto, bumababa ang halaga ng piso. Ang piso ngayon, nasa 80 centavos na ang halaga o buying power kumpara noong 2018 ayon sa PSA Ilocos Sur. Ayon sa isang political analyst, maaga pa para timbangin ang performance ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa usapin ng inflation rate. Alam naman ang gawain ng Pangulo, hindi lang yung isa o dalawa. Kaya nga sabi sa English, let's give the benefit of the doubt. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Halos 500 business establishments sa Vigan City ang inisyuhan ng notice at closure order dahil sa hindi pagsunod sa requirement at pagbabayad ng buwis. Tutukan sa report. Maraming pinadapang negosyo ang pandemya matapos ideklara ang lockdown at COVID-19 restrictions. Ang kawalan ng kita dahilan upang pabigyan ang mga negosyo. Ngunit tila naabuso na raw dahil kahit lifted na ang pandemya, marami pa rin ang hindi nag-renew ng business permit at hindi nagbayad ng mga buwis. Sa datos ng Vigan City Business Permit and Licensing Office, halos 800 na establishmento ang nasilbihan ng notice mula 2020 hanggang 2023. 286 naman ngayong taon. Kung yung isang establishment ay walang maipapakitang business permit, yun, binibigyan ng notice. So, yung content ng notice na yun, kailangan mag-comply sila within 10 working days po. Sisilbihan at mapapaskilan na ng closure order ang naturang establishmento. Sa Vigan, 205 na establishmento na ang ipinasara ngayong taon. Yung mga nabigyan ng closure order, mostly may mga nagbebenta sa public market. Tapos, sa mga sari-sari stores. Mayroon ding mga boarding houses, mga ganun. Bilang tulong sa mga negosyante, ipinatupad ng city government ang installment sa pagbabayad ng business taxes. Tulad ni Mary Joy na may-ari ng sari-sari store sa Vigan Public Market. Mabigat daw sa bulsa ang pagbabayad ng minsanan, kaya malaking tulong ang hulugang pagbabayad. Mas magaan yun compare sa aming mga negosyante. Buong taon na rin ang Business One-Stop Shop upang mas mapadali ang proseso ng anumang transaksyon sa business sector. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Kalalaya lang noong Pebrero dahil sa kasong pagtutulak ng iligal na droga pero muling naaresto ang itinuturing na high-value drug personality ng Benguet.
sa isinagawang drug bypass operation ng otoridad sa Sitio Roadside, Barangay Alno, La Trinidad, Benguet hapon noong Miyerkules, July 17. Kumpiskado sa sospek ang ilang pakete na naglalaman ng shabu na nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Nabawi sa sospek ang ginamit na marked money sa operasyon at cellphone na ginamit niya sa transaksyon. Muling maharap sa kaso ang sospek na tumangging magbigay ng pahayag. Misting operation sa mga paaralan sa Dagupan City puspusang isinasagawa mahigit 1 linggo bago ang Balik Eskwela 2024. Silipin sa report. Maagang nag-ikot ang mga kawani ng City Health Office sa mga paaralan sa Dagupan City para magsagawa ng misting operation. Paghahanda ito para sa nalalapit na balik eskwela ng mga learner sa July 29. Unang inikot ang mga silid-aralan sa Karanglaan Elementary School at Sweet Elementary School sa Barangay Pugaro. Nilinisan ang mga lugar na posibleng pinamumugaran ng lamok. Sa One Shop No Elementary School sa Barangay Lasip Grande, 15 silid-aralan ang isinailalim na sa misting operation. Panahon ngayon, tag-ulan na, siyempre lumalabas na yung mga lamok. Tamang-tama lang na yung mga City Health ay lumibot sila na nag-misting. 44 na ang naitalang kaso ng dengue sa lungsod base sa pinakahuling monitoring ng Center for Health Development Ilocos. Paalala ng otoridad, iwasang mag-imbak ng bagay na maaring malagyan ng tubig na posibleng pamahayan ng kiti-kiti. Samantala, inalerto na rin ang 14 na pampublikong ospital sa Pangasinan dahil sa inaasahang pagtaas ng kaso ng waterborne diseases gaya ng acute gastroenteritis, leptospirosis at dengue, kung saan 716 na ang naitalang kaso sa lalawigan mula Enero hanggang July 8, 2024. Sapat umano ang gamot para sa waterborne diseases at handa ang mga emergency room ng mga ospital. Libre naman po ang pa-check up sa lahat po ng 14 hospitals po ng Pangasinan. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon. 6 na barangay sa Calasiao, Pangasinan ang minomonitor ng Municipal Health Office dahil sa mataas na kaso ng acute gastroenteritis. Kabilang dito ang barangay ng Buenlag, Bangkok, Macabito, San Miguel, Ambonao at Banawang. Sa tala ng MHO, simula Enero hanggang July 13, pumalo na sa 137 ang naitalang kaso ng acute gastroenteritis. Pero nilinaw ng MHO na mas mababa ang kaso ngayon kumpara sa 178 cases sa parehong panahon noong 2023. Ayon sa MHO, nakukuha ang naturang sakit sa maruming pagkain o tubig na posibleng kontaminado ng bakterya. Kabilang sa mga sintomas ng acute gastroenteritis ang pagsusuka, pagdudumi, pananakit ng tiyan o kalamnan. Ang ilang residente sa bayan, todo ingat para hindi tamaan ng sakit. Maalat po, saka yung tubig, hindi namin iniinom para hindi masakit yung tiyan namin, lalong na sa mga bata. Ilang hog racers sa Mangaldan, Pangasinan binalaan sa mga sakit ng alaga ngayong tag-ulan. Narito ang report. Ngayong tag-ulan, kasabay ng pabago-bagong panahon, apektado rin ang ilang hog raisers sa Mangaldan, Pangasinan dahil madalas tamaan ng ubo at sipon ang kanilang alagang baboy. Ang hog raiser na si Macario Ramos, agad naman niyang binibigyan ng gamot upang gumaling ang kanyang mga alagang baboy. Yung matamlay sila, saka tignan mo, medyo mainit ang katawan nila. Matamlay, saka makikita mo yung ilong nila, tuyo. Tuyo yung ilong nila. Kaya gamutin mo lang doon, bigyan mo ng yung paracetamol, yung para sa pampababa ng lagnat, saka antibiotics. Maigpit naman na biosecurity ang ginagawa ng farm owner na si Jonathan Patawaran upang maiwasan ang sakit sa mga alagang baboy. Laging nakasuporta ang bitamina at gamot upang lumaking malusog ang mga alagang baboy. Pag extreme yung conditions, mga pneumonia, ganun, cholera at mga ibang sakit na pwedeng dalhin ng mga ibang tao na pumapasok. Kaya biosecurity talaga ang pinaka-importante. Ngayong tag-ulan, hindi raw maiwasan ng ubo at sipon lalo na sa mga alagang baboy. Ayon sa Mangaldan Municipal Agriculture Office, bumabagal ang paglaki ng mga baboy dahil sa pagkakasakit. Mainam raw na magsagawa ng disinfection sa mga kulungan ng baboy upang maiwasan ang sakit sa mga alagang hayop. Mag-disinfect sila para hindi makanong sakit yung mga sakit na
alaga nilang hayop. Agad naman daw na ipagbigay alam sa otoridad kung may hindi normal na sakit ang mga alagang baboy at kung may mataas na mortality rate. Claire Lacanilaw, Dongka, One North, Central Luzon. Ironman Challenge, bawal na sa Dagupan City ayon sa lokal na pamahalaan. Narito ang report. Pebrero ngayong taon nang isagawa ang Ironman Motorcycle Challenge sa Pangasinan. Ang mga kalahok na rider dumaan din sa lungsod ng Dagupan pero isang disgrasya ang nangyari kung saan nasawi ang isang motorista sa National Highway ng Barangay Bunuan Bukig matapos mabangga ng rider na kalahok sa Ironman Motorcycle Challenge. Ito ang dahilan kung bakit ipinagbawal na ng lokal na pamahalaan ng Dagupan City ang naturang aktibidad sa lungsod. Buhay kasing nakataya. And I believe families also will not allow their children to practice yung ganun din po, yung parang Ironman rider. Ang pagkaalam ko, maximum of 250 km per hour. So, masyadong mabilis po yun. Sa kabila ng mahigpit na seguridad ng mga otoridad, may mga naitala pa ring aksidente. Sa dinaluhang Congress hearing ng alkalde, humingi rin daw ng paumanhin ng organizer ng event. Naiintindihan naman daw ng ilang Dagupenyo ang pagbabawal sa aktibidad, lalo na kung kaligtasan ang pag-uusapan. Delikado sa mga tao na siyempre hindi natin alam, bigla silang dadaan. Kahit naandyan yung mga protection ng mga pulis, ganun. Sa inilabas na opisyal na pahayag ng organizer ng Ironman Motorcycle Challenge 2024 noong Pebrero kung kailan isinagawa ang kanilang aktibidad sa Pangasinan, mabigat daw sa kanilang puso't damdamin ang mga naitalang aksidente na ikinasawi ng ilang individual. Ikinalulungkot daw ito ng grupo at patuloy raw silang makikipag-ugnayan sa local authority at safety experts para maunawaan ang mga pangyayari at magpatupad ng mga measure upang hindi na maulit ang mga kahalintulad na insidente. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North, Central Luzon. Bukas Center sa Santo Tomas, Pampanga na pakikinabangan na ng mga residente. Narito ang report. Isinugod ni Jacqueline sa ospital ang 6 na taong gulang na anak dahil sa pagsusuka at panghihina. Buti na lang daw at malapit ang Bukas Center sa kanilang lugar sa Santo Tomas, Pampanga. Bumili siyang candy, kinain niya kahapon. Yun lang yung alam kong last niyang kinain, tapos yun, nagsuka na siya. Isa lang si Jacqueline at ang kanyang anak sa libu-libong nakikinabang ngayon sa bagong Urgent Care and Ambulatory Services o Bukas Center na binuksan sa Pampanga nitong Marso 2024. Nasa mahigit 1,000 urgent cases at 6,400 na ambulatory consultations na ang nagawa sa center. Sa ilalim ng PBBM administration, 22 Bukas Center na pawang mga level 3 hospitals ang binuksan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Libre ang pagpapagamot dito, lalo na ang mga indigent. I think siguro pag pinag-uusapan natin mga ganitong klaseng healthcare services that we provide to the public, it always concerns about how are we going to ensure that these projects are not only limited to targeted region, but how are we going to democratically give people equal access and opportunity to this kind of services. Bukod sa usapin ng kalusugan, nag-aabang ang maraming Pilipino sa mga sagot ni PBBM sa iba't ibang issue na kinakaharap ng bansa. Ang gusto kong marinig sa kanya, maitaboy natin yung China para hindi tayo guluhin sa ating bansa. Wish ko sana dumami yung mga trabaho pa, pandagdag. Tapos yung sahod sana tumaas pa. Sa paparating na pasukan, tiniyak ng Public Order and Safety Office ang kanilang kahandaan sa pagbabantay ng trapiko at magiging sitwasyon sa pagdagsa ng mga estudyante sa pagbabalik eskwela sa Dagupan City. Sinimulan na rin ang pag-iikot sa mga entry at exit points ng lungsod at mga pangunahing kalsada malapit sa mga paaralan para mapaghandaan ang posibleng pagbigat ng daloy ng trapiko. Ayon sa Public Order Safety Office, magtatalaga sila ng traffic enforcer sa bawat paaralan para sa kaligtasan at seguridad ng mga estudyante. Sapat naman daw ang kanilang manpower na itatalaga sa mga paaralan. Mga overloaded truck sinisita sa Nueva Ecija Tarlac Road ng DPWH at LGU. Narito ang report.
Lahat ng dumadaang truck na may kargang buhangin at graba dumadaan sa weighing scale sa Nueva Ecija Tarlac Road sa bahagi ng Saragosa, Nueva Ecija. Ang mga sosobra sa itinakdang bigat na 18 hanggang 45 metric tons load limit depende sa capacity ng sasakyan ay oobligahing bawasan ang karga. Ayon sa Department of Public Works and Highways 1st District Engineering Office sa Nueva Ecija, nagiging sanhi ng mabilis na pagkabiyak at pagkasira ng kalsada ang mga overloaded na truck. In coordination naman po kami with LGU ng Saragosa and PNP Saragosa po. Kaya nagkakaroon po kami tulong-tulong para ma-apprehend po yung mga overloaded trucks. Para ito po ay maprotektahan po yung asset ng ating gobyerno po. Ang mga driver na nahuhuling nag-overload ay tinitigitan ng LGU base sa umiiral na executive order laban sa overloading. Pinagmumulta sila bilang parusa sa unang pagkakataon. Pero pinag-aaralan na ng mga otoridad ang pagsasampa ng kaso sa mga pasaway na truck driver na paulit-ulit na lumalabag sa batas. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.